Same lang din siya, guys. Rain munta, guys. Guys, hi! Super init! Tinulungan ko si Didi na yung tagahugas na ibilad yung mga bedsheet. Ang bilis niyang maglaba, guys. Hindi ko alam kung paano niya nilabhan itong mga damit. Basta lang nalaban eh. At nabilad. Puting-puti naman kasi. Hindi naman siya marumi. Ano lang yung nilalabhan dito, guys, yung abog. Anong abog sa Tagalog? Alikabok. Alikabok. Pakita ko sa inyo yung room, ha? So, dito yung harap ng resort. Diyan yung harap. Yan yung entrance sa may hagdan. So, dito nadaan yung customer. Papunta doon sa likod. Yan yung mga bulaklak natin. Dito ang likod. So, may privacy ang ating mga ayan. 1, 2, 3, go! Ayan lang, guys, ang ating room. Pang ano lang yan, guys, 2 tao. Ayan. Ayan. So, papasok. Bed agad. Hindi pa inayos ata ito ni Didi. Hindi pa napalitan, guys. So, may isang table tayo doon. Ang kinagandahan ay may attached bathroom po siya. Ayan. May heater din po sa ating toilet. Dito naliligo si Sanel, guys. Pag walang guest. Pag walang customer. Punta tayo sa kabilang kwarto. Yung plano, guys. Ayan. Same lang din siya, guys. Attached bathroom din siya. Ganda yung tiles dito kaysa sa kabila, no? Ko alam yung ginagawa dyan. Diyan si mother-in-law, guys. Ito yung kwarto niya. So, ang paligid natin ay mga kabahayan na. Pwera lang doon sa paglabas natin doon sa main road, doon ng mga establishments. But dito, napapaligiran tayo ng mga bahay-bahay. And then, ang usually mga customer natin ay mga couple na hindi ko alam kung mag-asawa or girlfriend, boyfriend, or kabit-kabit. Hindi ko alam. So, ayun. Ang tawag dito, yung room rate natin ay 1,200 rupees or nasa 500 to 600 pesos. So, mura lang naman siya, guys. Kaya, ganyan lang din ang kanyang itsura. Pero, marami po ang tumitingin. I mean, marami ang nag-check-in. So, at least,
Pag may room sales, maganda ang ating business. Pero malaki po ang investment ni Santos sa room na yan, guys. Additional investment niya ang malaki ang investment ni Santos dyan sa room na yan. Hindi ko alam kung nakabawi na siya. Hindi ko alam kung bayad na. Sana makabayad, diba? Para hindi mabigat. So, may everyday dito na nagpupunta na bangko, staff ng bangko. Hindi ko alam kung saving siya or para sa loan na binibigay nilang pera everyday. So, ayun lang guys. Nakita nyo ng ating room. So, dalawang ganon. Dalawang may toilet. Tsaka yung isa na iniistihan ni mother-in-law. And then, yung dalawa sa taas. Iniistihan namin ng mga bata isa. Tsaka may isa pang para sa bisita. Kung may bisita sila. So, okay na din. Rainbow, guys. Rainbow. Hati ramro eh? Okay. Utagi uta eh? Uta dere. Oh. Parsimonta, guys. Ayan. Pinitas ni Susmita sa labas. May pang-ulam na. Naisipan kong mag-video. Mag-alas 7 na. Naliwanag pa rin. Tapos umuulan. Sarap lang. Tingnan natin kung nakaluto na si Susmita ng parsimonta. Order sa? Order. Sa Basaya? Ayun na, ano na pala ni Susmita. Ready na ang ulam sa dinner. Ayan guys, ang kulay ng Britsayala. Warm colors. Sabi nung nag-comment. Ajur! Dito, ayan, meron tayo dyan. Ayan. Ito guys, nung bumagyo, yan, 1, 2, 3, 4, nasira yung wire nung nakaraang bagyo. So, nung nagpunta dito si Santos, nagalit siya kay Subash. Sabi nung Subash, galit sa akin si Santos kanina. Sabi ko, bakit? Tapos tahimik siya, tapos sabi niya, hindi madali ang mag-manage dito, Baoju, sabi niya. Daming kailangan ayusin, daming kailangan bantayan, mga gamit, ayan, mga nasisirang gamit. Tapos, pagmamanage dito, hindi madali, sabi niya. Sabi ko, I know that. Sabi ko, kaya minsan, niintindi ko naman siya. Intindihan na lang tayo, no?
Ayan, alas 7 na guys. Alas 7 ng gabi. Ayan, nakapuno ng tubig si Susmita. Nakapuno ng tubig si Susmita guys sa ulan. And then, ayun, nagluto siya ng talbos ng kalabasa para sa dinner. Malamig. Luto na siya guys. Sarap guys.